what it means to love money. Read the Bible, Matthew 6, verse 10. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamahan. Sa 1 Timothy 6, verse 10. Ano ang ibig sabihin ni Paul nang isinulat niya ito? He could not help mean that money is always on your mind kapag nagkasala ka. Maraming kasalanan ang nangyayari kapag hindi pera ang iniisip natin. Ang mungkahi ko ay ito. Ang ibig niyang sabihin ay ang lahat ng kasamahan sa mundo ay nagmumula sa isang tiyak na uri ng puso. Ibig sabihin, ang uri ng puso na nagmamahal sa pera. Kaya ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa pera? Hindi ibig sabihin na humanga sa berdeng papel o sa tansong barya o sa pilak na siklo upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa pera. Kailangan mong itanong, ano ang pera? Sasagutin ko iyan. Tanong na tulad nito. Ang pera ay isang simbolo lamang na kumakatawan sa yamang tao. Ang pera ay kumakatawan sa kung ano ang makukuha mo sa tao, ibang tao, sa halip ng Diyos. Ang Diyos ay nakikitungo sa pera ng biyaya, hindi sa pera. Halikayo, bawat nauuhaw, magsiparito sa tubig. At siyang walang pera, halika, bumili at kumain. Basahin po natin sa Isaiah 55 verse 1. Kaya ang pusong nagmamahal sa pera ay isang pusong nagmamahal
nagtitiwala sa kanyang pag-asa at hinahabol ang kanyang makasiyahan at nagtitiwala sa kung ano ang maiaalok ng yamang tao. Kapareho ng pananalig sa pera. Paniniwala, tiwala, kumpiyansa, kasiguraduhan na matutugunan ng pera ang iyong mga pangangailangan at magpapasaya sa iyo. Ang pag-ibig sa pera ay ang kahalili sa pananalig sa biyaya ng Diyos sa hinaharap. Ito ay pananampalataya sa hinaharap na mapagkukunan ng tao ang uri ng bagay na maaari mong makuha o secure sa pera. Kaya't ang pag-ibig sa pera o pagtitiwala sa pera ay ang ilalim na hindi paniniwala na ang mga pangako ng Diyos sa Mateo 6 verse 24. Walang sinuman
sa dalawang Panginoon. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa salapi. Hindi ka maaaring magtiwala sa Diyos at sa pera nang sabay-sabay. Ang paniniwala sa isa't isa ay hindi maniniwala sa isa. Ang pusong nagmamahalan sa pera, nagtitiwala sa pera para sa kaligayahan ay hindi nakasalalay sa lahat ng tao ay ng Diyos, ay para sa atin kay Diyos, kay Jesus bilang ang kasiyahan ng ating mga kaluluwa.